Kumusta naman mga kabyanan? Dalayaw ng Ginoo sa paghatag sa aton sang isa naman kakagyunan nga makabalik sa sining adlaw. Kag mapadayon naton ng aton nga book study no diri sa Book of Ephesians. Kabay nga may ara man ikaw nga nahangpan diri kag kung wala no, pwede mo na ma-review kay ara man lang sa aton nga personal account diri sa Facebook. So makabalik ka dira, makadto sa akon nga account sa Facebook, type lang dira ang Pedro Itabag no kag makita mo dira ang tanan nga mga gina-post namon diri nga mga video hindi lang sa aton nga program kundi ang tanan nga related sa ministry. And maybe one day ako ini nga i-upload sa YouTube para nga hatag man sa inyo, ma-share sa inyo ang natawag naton nga playlist sining mga programa naton kasubong sa mga nagliligat naton mga programs. Makita mo lang na iapon diri sa aton nga account kag mo man sa aton nga YouTube channel. So anyway, nagabalik kita diri sa pagtuon sa Book of Ephesians kag ina-encourage ko ikaw sa pagbasa sini no. Kay importante gid nga kung basahon mo balahalin sa chapter 1 verse 1 up to the end sang Book of Ephesians, imo gid maintindihan kung nga ang ginsulat ini ni Pablo kag anong iya tuyo no. Kag usually ang mga katuyuan ni Pablo sa mga kasimbahanan nga iya ginasulatan, especially ang natawag niya nga mga epistles balasan dito siya sa Rome, sa prisuan, bangod sa iya kahidlaw, kag bangod sa iya man nga kabalaka sa mga churches nga ginsuguran niya, kag even sa ibang mga churches nga hindi man siya personally ang nagsugod kundi ang mga disciples niya no, ang iya kabalaka. Kag amo na nga gina-assure ni Apostol Pablo ang mga tumuluogid, number 1, nahanungod sa ila kaluwasan, which is very important. That's why nga mabasa nimo sa kada epistle ng Apostol Pablo nga gina-include jigid ang bahin sa kaluwasan. Sa bagay kung magbasa ka sa Book of Romans, tamaan gid ka id-id ang pagtudlo ni Apostol Pablo dira nahanungod sa aton kaangtanan sa Dios. Ginatudlo dira nahanungod sa problem sang sala, kung paano ta maluwas, ang assurance kag ang mga plano sang Ginoo sa kabuhi sang tumuluo kag ang aton pag-alagad sa iya. That's why kung nimo lantawon ang mga sulat ni Apostol Pablo, ang mga content man lang siya sulat amo ni no, ang assurance of salvation o kung the way of salvation ang kasuguruhan sini gina-explain gina ni Apostol Pablo. Amo gani na kung madamo sa mga relihiyon iya o kung mga manugwali nga lain ang pamaagi sang ilay kaluwasan, kinanglan ang patihan nato niya ang ara gid sa ginhambal ni Apostol Pablo. Kasubong sa mga nagatudlo nga maluwas ka kung mag-intra ka sa reliyon o kung ang reliyon bi ang magaluwas sa imo, nga kinahanglan amo gini ang imo reliyon, mag-join ka diri, magpabaptize ka diri. Hindi ani amo ginatudlo ni Apostol Pablo. Ang nami pagid kung basahon nimo ang Book of Acts kay dira nimo iya matun-an kung ano ang mga pagtudlo sa mga apostles nga una, nga amo nang pinaka-basic gid nga teaching nga ginbilin sa ila sang Ginoo. Kay kung i-compare mo subong kung nagatuon ka bala sa mga teachings sa atong Ginoong Kristo nga ginhatag sa mga disciples niya no. Kag subong sa madamong kasimbahanan do kalayo na bala sang mga pamaagi nga ginatudlo. Ti mo na nga kung wala ka man niya tuod background sa Bible, ti pwede gid nga ma-influence ka kag magtalang. Amo nang ako niya nga encouragement sa inyo nga basahagid ang Biblia kay hindi ka gid pagpatalangon sang Ginoo. So kasubong diri no, magasaylo kita sa Ephesians chapter 2 kay natapos na nato ng chapter 1 kag natunan naton ang blessings sang mga tumuluo sa mga saints kag ang pangamuyo ni Apostol Pablo sa ila nga mabalaan gid nila ang kabubuton sang Dios, nga maangkon nila ang paglaom sang pagkatinawag, ang importante sang calling sang Ginoo sa kabuhi sang tagsa ka tumuluo kag ang gahom sang Dios sa aton kabuhi nga gin-promise niya. Amoy na ang natun-an ta sa Ephesians chapter 1. Diri sa chapter 2 matun-an ta di ang mga reminders ni Apostol Pablo sa mga taga-Ephesians. Kadamo man diri sa makabig naton nga mga dinalan o kung mga teachings nga nangin controversy man subong nanungod abisang napatay kita kay Kristo. Kay tiyan mo na una dara nga kun lang taon nato no, ang teaching ni Pablo na as a reminder to the Ephesians panumdumon taliwat nga ang ginsulatan sini ni Apostol Pablo ang mga tumuluo sa Efesos. So kung gisulat niya man nga bersikulo, it means na patuhoy man ni gyapon sa mga Christians o mga saints sa Efesos, kasubong di ang number 1, ang reminder ya nga before they were saved, they were dead. Basahon ta na, no? Sila nga sa Ephesians chapter 2 verse 1, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins.
So ang gisulatan diri Apostol Pablo, sino ina ang you hath he quickened, kamo nga iya ginbanhaw o kung ginbuhi. Okay, kag anong butang bulon sinasang ginbuhi sa ano, no? Di inapatuhoy na sa mga Ephesian saints, sa mga linuwas, agod mabalaan nila ang ilagin halinan. Kaya sa ablatod, no, kung di mo bala tulok pabalik ang imong halinan, daw nagasaka ang bugal sa imo ulo. Nga abi mo, daw invincible ka na, pero kung balikon mo, nga makasasala kita sa una. Wala kita kaangtanan sa Diyos. So I believe Paul was simply reminding the Ephesian believers kung diin sila naghalin ang anong sitwasyon nila sa una. Siling diri, ginbuhi sila gikan sa minatay. Nga patay sa paglapas kay kasalanan. So when Paul was talking about death here, wala siya naghambal isang physical death, kundi ang natawag naton nga spiritual death. Okay? So, ang di bilang potambalon sang patay o kung kamatayon, amo ang pagsiparar. Siyempre, kung ang ulo mo masiparar sa lawas mo, di bla, tibuhi ka pas na. Okay lang na mautod kamot mo, tiil mo, pero utod ulo mo, patay ka ginaya. So, kung disiperate ang ulo mo sa imong lawas, o masaligita nga ang imo blood, disiperate mo sa lawas mo, patay ka physically. Pero iniya nga sala nga nagsiparar sa aton niya, ayun po tamalon sa inyong hambal nga patay kita sa paglapas kag mga kasalanan. So naghambal niya sang spiritual death, no? Okay? Anyway, explain ta rin hauna ni no nahanungod sa spiritual death. Kiti madamo subong sa nagatudlo nga hindi maka-decide ang tawo sa pagbaton sa Ginoo. Bangod ano sila spiritually dead. That's why, ginatudlo sa mga reformers, ang natawag natin yung total depravity or total inability. Hindi lang gani nga total depravity, no? Nga mutambalo ng tao ya, totally depraved, is void of God's righteousness. Kaya insakto mo na, nga bangod sang aton sala, nahamulag kita sa Diyos. Amo na nga, sa nakasala si Adan, ginpagwagid sila ya sa presensya sang Diyos. So nadula ang ila relationship with God. So ang aton paghangop ang aton nga paghangop religiously sa natawag naton nga dead in sin is that nga nagakabuhi kita physical pero wala kita kaangtanan sa Dios. We are all separated from God. Ginambal ina ni Isaiah that our iniquities separated us from God. Pero hindi sila nga hindi ta maka-decide. Kaya ang isa katitsing da nga ang tao sila nila hindi able no to make a decision because patay siya mo. Di pa mangkot, anong napatay sa aton? Ang espiritu o ko ng kalag o ko ng lawas? Galing may problema da bangod sang most of the Protestant, nagapati lang sila isang duwa ka bahin sang lawas ng tao, ang material kag immaterial. So para sila, ang soul and spirit, isa lang na. Kag ang body, ti duwa lang, material, immaterial. Whereas, sa mga fundamentalist in my belief, nga tatlo gud yang bahin sa tao. May body, soul, and spirit. So lain gud yang espiritu. So when we talk about spiritually dead, it means ang aton spirit nahamulag sa espiritu sang Dios. Bisan may espiritu man ta, which is actually amo ni siyang lugar nga pag-istaran sang Ginoo, kay lugar sang Ginoo aton spirit mo. Na kung magbalik-balik kita sa body, ti amo na magkita tayo bang lawas, no? We can see the body, anong lawas na ba, kamot. Ang soul, hindi ka rin natin makita, pero mabatyagan tayo, kahit ang soul, amo na siya actually ang mind, emotion, and will. So maghambal gani kita sang kalag, ang botamolon sina, ang iya sina mga faculties, amo ang aton mind, emotion, and will. Ang espiritu amo ni ang pinakadalong pagginyabayan sa tao, ang amo na tawag yang ang abode of God, ang lugar sang Ginoo sa aton kabuhi. Pero bangod sa aton kasalanan, ang Ginoo nag-withdraw na sa aton kabuhi. So nabili ng aton kalagi ang lawas, pero ang relasyon to sa Ginoo wala. That's why empty ang tao. Di ba may isa kasing there is a vacuum in a man's heart that only God can fill. So inang vacuum nga ina, no? Nga inang nadula sa aton kay wala da ang Dios, kay wala nakabalik ang Ginoo sa aton kabuhi. Ang balaang espiritu wala nag-reside sa aton because kina-explain ni Apostol Pablo, pagod wala ta ka Kristo sa kabuhi ta. Kay ang balaang espiritu ihatag na sa Ginoo sa aton kag mag-dwell sa aton spirit kun si Kristo Jesus ginbaton ta nga aton manluluwas.
Kag amo na ang balaang nga espiritu nga maga-dwell sa aton. So kung ang mga problema sa tao actually, may body siya, kag, may lawas, may mata, ilong, kompleto, no? And then, may kalagman siya. Kaya may ara siya mind, emotion, and will. Pero ang espiritu amoy ng problema. Kag amo nang ginhambal ni Apostol Pablo dira, nga we are actually dead, no? We are actually dead to trespasses and sin. We are spiritually dead. Pero ay naghambal na nga hindi kita ka-decide kag hindi kita maka-intindi, kaya ang kalagtaya buhi mo. Galing siyempre bangod ang influensya sang kalagta, no? Puro kalibutanon, kag wala man sang nagawali sa aton, ti amo na kisanga kung hindi man kita interesado, which is kung ikaw isa ka at matuod ka, hindi tumulo, wala ka man interes sa Bible. If I look back at my life before, no? Wala ko yung interes sa mga Bibliana. Even though nga may reliyon man ko, pero spiritually speaking, bulag ka gidya until the time nga may gingamit ng Ginoo nga pahibalo sa ako, no? Sa bagay, kadugay mo. It took years. Ang akon nga amiga, nga asawa ko na subong, amo na, nangin, sa una, gauso pang pinpal, di ka na magsulatan na kami na, inapadaan niya ko sa mga New Testament, or mga tracts, no? Naghahambal sa pulong sa Ginoo, gina-invite ako sa mga camp, pero wala na sa bungog ko, kahit yung akon nga, interest siya sa iya mong hindi sa kung ano-ano man, hambalang ko sa gani nga, ay hindi talaga na ipagdiskasan ng mga reliyon na kung mag-asawahin man ta, imula na silang kabataan ta, hindi kuya. Pero, I did not understand about spiritual things because I am dead as most of us. Pero sa matamat, sa iya prayer, kasi ginagamit ginsang Ginoo, nga ginpadalaan niya ko sa isa katao, ginhambal din, nag-personally work with me, hasta mahangpan ko, no? Ang pulong sa Ginoo, kag nag-decide ko sa pagbaton sa Ginoo bilang personal manuluwas. However, I was also in that case, no? Nga I was also natuwag bala nga dead. That's why nga hindi ko makasulod sa ginarian sang Dios bangod ang espiritu sang Ginoo wala sa akon. I am separated from God. Amo na po tambalon ni Apostol Pablo diri nga bisan ang mga taga-Ephesians bag-o sila yan naluwas nga patay gid sila sa kangtanan sa Dios. Basahon ta lang verse dason nga verse dira, no? Before they were saved, they were living in the ways of the world under Satan's power. Verse 2 nagasiling, wherein in time past ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Hindi bala makarelate kita sinatanan yung mga tumuluo nga sang una diin blang kabuhi ta bag-o ta nakilala si Kristo nga aton manuluwas. Inibla mo man ang aton gawi, no? Kalibutanon, kag kontrolado ni Satanas, no? Bisan pa gani ang mga natao sa Christian family. Hindi man ta masiling kay natao kaya sa isa ka Christian family nga luwas ka na mo. Nga wala ka na involvement sa kalibutan. Sa bagay, ti amo ng problema gani subong kay ang influence sa kalibutan, grabe mo. Hindi lang sa mga hindi tumuluo, kundi bisan pa sa mga tumuluo nga families. Hindi ba? Kahit yung social media nga daan subong, wala limit yung igo sina. Labi na gid sa atong mga kabataan kay sa aton nga mga adult. So, panumdumon ta, no, ang aton ginhalinan. Kahit yung una, kita man, patay man kita sa sala. Pero it doesn't mean nga hindi kita magka-decide kay siyempre, ang natudlo sa mga reformers nga may ara kita natawag nga total inability. Butang balon, wag kita yung abilidad nga mag-decide. Ilang taon ta bala kung matuod na ginhambal kay bisan pa sa Matthew here's a verse kung basahon ta, no? Sa Matthew chapter 23 verse 37. Ang atong Ginoong Jesucristo sang sulod siya sa Jerusalem, ari niya hinambal, O Jerusalem, Jerusalem, that thou that killest the prophets and stonest them which are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together, even as a hen gathered her chickens under her wings, and you would not. Ang importante nang dagdanan, and you would not or you will not. Tiining mga ginhambalan niya, mga Hudiyo, hindi man sila actually saved kay bangod nga gina-reject nilang Misaya, wala na sila nagbaton sa Ginoo nila manluwas. Sa bagay nagresulta pa gani nga crucify nila ang Ginoo, ginpili pa nila gani si Barabbas more than sa kay Christ, di ba? Ang hambal sa Ginoo diri nga siling nga Jerusalem, Jerusalem, samtang nagapasulod sila sa Jerusalem, siling nga ikaw nga ginpamatay mo madamo mga propeta kagin bato, no? Ini nga mga propeta
kag siya akong ginpadala, no? Kag ginatinghuaan ko many times nga itipunon kamo. Kag kasubong sang manok nga nagatipon sang mga buto niya sa iya nga mga pakpak. Pero you would not. Wala naghambal si Lord sa Christ nga, but you cannot. Ang aluya ko di-emphasize nga, lain ang word nga naghambal nga you cannot. Di butang bulon niya, if you cannot decide, it means nga, ano ka gidi, no? Natawag mo lang may ara nga total inability. Di mo na teaching sa mga reformist mo. Nga may ara kaya tao nga hindi gidya makatuo. How true is that? Kaya ang mga unbeliever actually, gintagaan sila sang Ginoo actually sang right nga magbaton kay bisan pa diri sa I believe 2 Peter chapter 2 and verse 1, no? Another verse nga naghambal sa aton nga bisan ang mga false prophets siling diri, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you who privately shall bring damnable heresies, even denying the Lord that brought them or that bought them, and bring upon themselves with destruction. Di maginabla ini nga false prophet nga gin-deny nila si Christ, nga sa bagay ginpanginmatyan magani sila ni Kristo, no? Gin-deny nila ang Ginoo nga nagbakal sa ila. So buot ng bulon, they were included, no? Kung masling ka nga si Kristo namatay lang sa pinili, di nga included ining mga false teachers. Pinili bala sila nga luwason kung butang naton sa sila nga teaching? Of course not. Pero ang teaching sa Biblia yang kamatayon ni Kristo para sa tanan. Kaya hindi sila nga wala sila abilidad o konsarang nga decide, kundi nga siling dira hindi gid sila yung mag-decide. That's why ang teaching sang whosoever will, buot naman ang tao may kabubuton gid nga magbaton sa iya bilang ila personal manuluwas. And maybe ang ila na mga ginahambal nga siling nila kanang lang tagaan sila pagtuo agod nga magtuo. Tila naman ang istorya ato na makita diri karon, no? So number one, we have studied here nga ang mga tumuluo sa Efesos ang una, patay man kasubong naton tanan. Kag isang nagligad nilang kabuhi, nagagawi man sila kasubong sa kalibutan. And then number three, they were saved. Their way of life were like before they were saved, sa wala pa sila nagbaton sa Ginoo, their way of life were like of those who don't know God. Dra sa verse 3, Ephesians chapter 2 verse 3. Among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. So sino yung ginhambalan sang Ginoo diri? Hindi ba mga tumuluo sa Ephesians? Amo ganin ni reminder na sa una sa ila, nga sa una patay man kamo spiritually, wala kamo ang tanan sa Dios. Ang gawi nyo kasubong man sa paggawi sa kalibutan. Kay silindri, no? Ang way of life kasubong man sa mga tao nga wala kakilala sa Dios. By nature, children of wrath, even as others. O hindi ba sa atong matumulo, ma-agree kita sina? Ano lang kabuhi ito sa una sang wala pa ta kakilala kay Kristo? Kundi daw hindi man magwanta, no? And number 4, but because of God's mercy, love and grace, He saved us. Pero siling dala ni Apostol Pablo sa verse 4, but God who is rich in mercy, for His great love, wherein He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. So kung mo lang taon din Ephesians chapter 2 verse 1 to 6, naghambal si Apostol Pablo sang mga nagliligad sa mga tumuluo sa Efesos, for the reason nga agud hindi sila magpabugal, kag may sila blabalatyagon nga daw sila daw angat sa iba. Kasi bisan ang mga Hudiyo, mo gid man ang ila feeling mo. Ano tawag mo lang nga pagka-superior, kay bangod sang ilang pagkapinili, ang feeling nila nga iba niya, no, daw trapon lang sa tubangan sang Ginoo. Pero sila, ang mga Hudiyo nga way nagbaton kay Kristo, amo man ang sitwasyon nila no? Nga separated from God man sila. Tanan kita. Wala na siyang pili. Ang tanan nga tao, siling ni Apostol Pablo, nakasala kag nawad-an sa himaya sa Dios. Romans 3:23, di ba? For all have sinned and fall short of the glory of God. But amalon, ano man ang ginahimo ta mga achievement, hindi ni siya pagbatunon sa Ginoo. Because we fall short
of His standard. Tigidiklar sa Biblia, tanan. Di nga masiling kaya may ara di nga special people nga pilion na sa Dios without any condition. That's why nga kung intindihon mo gid ang sulat ni Apostol Pablo, ang mga pinili iya, amo ni ang mga tao nga naghimo sang desisyon nga magbatong kay Kristo. Those who are in Christ. Kung balikon tato sa chapter 1. Kung ara ka kay Kristo, amo na iya ang liabi dira sang kahilwayan nga maangkon mo. Kag ang kabuhi nga wala katapusan. Te kung paano kaya nakasulod kay Kristo, amo na ang question nga sabton mo Kung hindi kaya mag-agree sa ginahambal sa Biblia nga dapat batunon mo si Kristo, John 1:12, but as many as received Him, to them God will give the power to become His children. Ginahambal ni Paul sa kondisyon sa Romans chapter 10 and verse 9 nga, if we confess with our mouth and believe in our heart that God has raised Christ from the dead, you will be saved. So there is a condition, no? Kung paano kita makadangup kay Kristo. Kaya ti ang chosen, no, na tunan ta diri, no? Whether you agree or not, pero according to Apostle Paul, that we are chosen in Him, we are adopted by Him, we are redeemed by His blood, okay? Tananada, we are giving inheritance because of the Lord Jesus Christ. Bag-o nga itong kabuhi, bangod sa iya. If any man be in Christ, is a new creature. So everything ang plano sang Ginoo, ara nakasentro kay Kristo Jesus. So kung wala kita kay Kristo Jesus, hindi mo ni maangkon niya nga mga blessings, no? Hindi sila nga special people, kaya nga pilion kaya sang Diyos apart from Christ. At imo ni agro teaching kung philosophy ni agro yan ni Agustin, naging adapt ni Calvin. Actually, siling isang isa ka ka document nga mag-research mo sa Google nga si Calvin niya nagapati sa double predestination nga ang may ara ginapredestin ang Ginoo sa kaluwasan kaya may ara sa ginapredestin sa hell. Budlay niya kadaway ka man nakita dira nga may ginapredestin ang Ginoo sa impyerno kundi ang gusto sa Ginoo ya kadtuan sang tao nga destinasyon tani kay amo nang ginapredestin niya sa mga nagbaton kay Kristo o kung sa ara kay Kristo Jesus, kung hindi ka na magbaton sang term nga nagbaton kay Kristo, kundi nga ara kay Kristo, ti mo man Japon, kung hindi ka magbaton, wala gadya kay Kristo, Pero anyway, ang gusto sang inuya nga kadtuan naton nga lugar, nga magbalik kita sa iya, paagi kay Kristo mo. So you cannot, you cannot just go to God the Father without the Lord Jesus Christ. Kung ano man nga pamaagiya, pero pamangkot lang, paano ka nangin kay Kristo Jesus. Kaya kung wala ka sa iya, no, kasubo nga ginhambal din ni Pablo nga ara ka pa sa imo sala, no, kag nasiparar ka sa Dios, wala ka sang balaang espiritu. Pero bangod siling diri, no, bisan ang aton si una nga kabuhi, kasubong man sang kabuhi sa mga taga-Efesos nga ang aton bisyo, ara ka sa aton mga bisyo, ang nag-influence sa aton ang kalibutan, hindi ang pulong sang Dios. Imagine na bala no kung paramdumon ko lang sa una no kung wala gid ang Ginoo sa imong kabuhi, wala gid ang panumdum parte sa kabuhi. Pero kisa ginakulbaan ka man mapatay biko di ko makadto man. Di mo na mga questions, no? For 23 years kay nagbatong ko sa Ginoo kag nakilala kong pulong sa Ginoo kay I started reading the Bible. 23 years old ko mo. So in those 23 years nga nagligad, wala gid na sa ulo ko yan, no? Pero galing kisa gaabot ang time lang kung mapatay ko, di ko makadtuman. Di amon lang ang karulbaan, yung isaway ko lang ginapanumdum, which I know, nga kamo nga pamatay dira. Hindi bala? May mga time ma-question kagid, di ko mapatay, di ko karon. Kaya iway man sa tao nga mabilin sining kalibutan, nga hindi mamatay mo. Except kung mag-rapture, islan lang gilayon sa Ginoo ang mga tumulo Pero way mo mga ginapanumduma abyan, nga maabot ang time, mapatay kagid, di ka makadto. Kasi ni Pablo, amon na, kay bangod wala kita ang tanan sa Dios, kay wala ta ginkilala si Kristo Jesus. Kagin siling di Diyas ang atong Ginoo Kristo, I am the way, the truth, and the life. You cannot come to the Father but by me. So wala kagid, hindi kagid makapalapit sa Amay kung hindi ka mag-agi kay Kristo Jesus. Bisan imo patanan nga reliyon sa ning kalibutan, bisan baptizan ka pa sa tanan nga mga simbahan nga nag-claim nga matuod sila. Bisan i-observe mo pang tanan nga kasuguan nga sa bagay nga hindi mo man magani mahimo sino sa ato makatuman sa tanan nga mga sakramento ang mga kasuguan kay wala. Pero ano silindri ni Pablo? But God who is rich in mercy for His great love wherein He loved us even when we were dead in sins hath quickened us together with Christ.
by grace ye are saved. May but dira makabiyanan. Inang natawag naton connecting article kung paano pag tawag mo sina pasalamat sa Ginoo nga may but or but. Kay sa Romans 6:23 bala, di bala hambal dira nga the wages of sin is death. Okay? Pero masuk po na, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bayad sang sala kamatayon. Tigandra rabi nagpundo ang Biblia, the wages of sin is death. Oh, lantaon tabla na sa Romans chapter. Nabi kung basahon tagid mga kabiyana, no? Mayon nga dito bala magpalagpat. I will look for that in Romans. Let me go back to Romans chapter 6 verse 23. Okay? So, ano kuno hambal dira? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Jesus Christ our Lord. Simple na abyan nga nga bersikulo pero napunuin na sang kamatuoran. Ginatawag ko ning bersikulo nga the bad and the good news. The bad and the good news. Bangod nga nauna dra, the wages of sin is death. That's bad, di ba? Ang bayad sang sala mo kay sala ko kamatayon. Hindi lang kamatayon physical, nagbangod nga kapatay man kita physical, bangod sa sala nato sa Ginoo. Pero much more ang spiritual death kag ang eternal death. Kaya may tatlo ka klase kamatayon mo. Ang spiritual death, physical death, eternal death. Sa spiritual death, naging discuss na sa Ephesians chapter 2 verse 1, naging quicken kita paagi sa gugma sa Ginoo nga nakakilala kita kay Kristo, separated from God man ta. Spiritually, because the Holy Spirit is not with us. Secondly, mapatay ta physically, masipirit kita sa atong lawas, and we will be thrown in the lake of fire. Amo na siya ang spiritual death. Bayad ina sa atong sala. Amo na kayong pamangkot, no? Paano mo bayaran ang imo sala? Kung hindi mo pagbatunon ang kabayaran na ginhimo ni Jesus Christ. Kaya klaro sa Biblia, nga ang kamatayon niya sa cross, among pagbayad sa atong kasalanan. Abi kundi mo sa pagtuhan. Kaya kapati, kaya nga imo reliyon, imo mayang buhat, imo manggad, imo achievement, makaluwas sa imo. Ikaw bayad sang imo sala. Ti galing ang bayad sang sala mo ya, kung kita mabayad, kamatayon. Bisan ano pa himuon ta, we will be separated from God. Apang, ito lang but, no? But because of God's mercy and love, gintagaan niya kita sang dulot niya kabuhi nga walay katapusan. Paagi mangyapon kay Kristo Jesus through our Lord Jesus Christ. That's why ang ginahambali Pablo ay niya nagka-conflict, no? Si Christ gid ang importante abyan nga makilala mo nga imo sa manluluwas kay siya lang ang namatay kay nagbayad sa imo sala. Kag siya lang ang makahatag sa imo sang gift of eternal life. Kag liog ko emphasize sining verse nga ang eternal life is a gift. Okay? Ang eternal life libre. Tinga may mga simbahan nga pangayo niyang baylo, hatag ka mo muni, may gani hambal tro nga sa simbahan ko nga dako nga ginabaligya ang luti sa langit tag $100. Imagine ka na bala. Lumabasa mo na sa Facebook whether that is just natawag naton mga fake news or tuod mga gid ba damo sa mga tao mo. May nagka-claim gani nga kundi ka mapapirma sa iyan, hindi ka maluwas. So damo sila pamaagi. Pero ang kaluwasan abyan wala ginabayran, wala ginabayluhan. Arao klaro. Salvation is a gift of God. Eternal life is a gift na ginhatag sang Ginoo nga ang kunon mo lang sang libre. Pero ina paagi kay Lord Jesus Christ. Amo na kung magbalik kita to sa aton ginaton sa aton nga outline dira sa Ephesians chapter 2. Okay? So balik kita to sa verse 4, but God who is rich in mercy for His great love, wherein He loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace are ye saved. And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Sa mo naman kabiyanan niya, no, ng aton kaluwasan niya, nag-abot ni sa aton bangod sa kaluoy, sa gugma, kag sa bugay sang Diyos. Aton nina pag-istoryahan buwas, no? Kay magod nga ang aton nga tinion medyo kulabos na. We will be talking about that tomorrow sa pagpadayon naton. Sining aton nga ginatun-an sa book of Ephesians. But it is God who extended His love and mercy. Amo na nga ang for God so loved the world. Importante ginakayo, no? John 3:16. Bangod sang iya gugma sa tanan-tanan, ginhatag iya bugtong anak si Jesus Christ. Kag ang kondisyon,
kung tuuhan mo siya. Kaya mo ni siya ang pamaagi mo. Si Christ, the way, the truth, and the life. Hindi ka makaabot sa amay, kundi pagi sa iya. So nagasintrugid niya ang aton kabuhi kay Kristo Jesus. Ang aton kasiguraduhan, ara gid sa iya. That's why amo nang ginawali nato, no? For almost 50 years, buka ko nga plaka nga liwat-liwat sa pagsugid sa inyo sa mga katawhan, iba ng kalamatay na nga kinanglan ng kabuhi nila, ara gid kay Kristo. You should be in Christ because God chooses people in Christ. Kung wala ka kay Christ, kung ara sa imo relihiyon, huwag kaya madala diri sa nga pinili. Kung gina-assume mo lang nga pinili ka, nga hindi mo pabatunan si Kristo, wala ka man gyapon madala sa pinili. Because in God's plan, those who are chosen in Christ, amo na yung mga katawan sa Diyos. I pray nga kinalahon mo siya ka magtubo ka sa Ginoo, and someday your life will become a witness. Agod nga ang iban man nga mga tao makakilala man sa Ginoo. Tubtob sa liwat, yung kubos yung alagad, Pastor Pinitabag nga nagpaalam. God bless you.